Hello class, welcome to my channel. So sa video ito, ituturo ko kung paano mag-multiply ng fractions. So may dalawa tayong method para mag-multiply ng fraction. So i-discuss ko rin kung kailan ba dapat gamitin yung unang method, then kailan ba mas magandang gamitin yung pangalawang method. So start tayo sa number 1. So sa number 1, we have 2/6 times 9/4. So, try nating isolve yung example number 1 natin using the first method. So, sa first method na to, ang gagawin lang natin is imumultiply natin yung numerator to numerator, then multiply the denominator to the denominator. So, example dito, we have 2 times 9 over 6 times 4. Then, pag minultiply natin yan, so we have 2 times 9, we have 18. Then, 6 times 4, we have 24. Then, after natin ma-multiply yung numerator and yung denominator, is isi-simplify naman natin yung ating fraction. So, para makapag-simplify tayo, is hahanapin natin kung ano ba yung greatest common factor ng numerator and ng denominator. So, try nating hanapin using the listing method. So, we have 18, then 24. So, sa method na to, hahanapin natin yung kanilang greatest common factor. So, ang 18, meron siyang mga factor na 2, 3, 6, 9, then 18. Sa 24 naman, meron tayong 2, 3, 4, 6, 8, then 12, then 24. So dito, mapapansin natin, ang kanilang greatest common factor is yung number 6. So si 6 ang gagamitin natin para i-simplify ang ating fraction. So, ang gagawin nyo lang, i-divide natin yung numerator and denominator by 6. Then, 18 divided by 6, we have 3. Then, 24 divided by 6, we have 4. So, ang final answer natin is 3/4. Sa pangalawang method naman, ang pangalawang method is tinatawag nating cancellation method. Sa method na to, hindi natin gagamitin kagad yung pag-multiply ng numerator to numerator and multiply ng denominator to denominator. Ang gagawin muna natin dito is ipa-factor muna natin si 2/6 at saka si 9/4 bago natin ikandak ang multiplication. So, sa first fraction natin na 2/6, mapapansin nyo si 6 is pwede natin siyang i-factor to 2 times 3. Okay? Then, si 9/4 naman, kung mapapansin nyo, si 9 pwedeng i-factor to 3 times 3. Then, si 4 naman pwedeng i-factor kay 2 times 2. Then, after nyo ma-factor yung dalawang fractions, ika-cancel out natin yung mga common numbers sa numerator and the denominator. So, dito, kung mapapansin nyo, meron tayong 2. Maka-cancel yon. At saka yung 3 sa taas. At saka yung 3 sa baba. So, dito, yung mga natirang numbers, yun na lang ang ating imumultiply. Sa numerator, ang natira na lang is yung 3. Then, sa denominator naman, we still have 2 times 2, which is 4. Kung mapapansin nyo, yung sagot natin dun sa second method is parehas lang nung sa first method. So, kayo na yung mag-decide kung ano ba yung method na mas madali sa pagmumultiply ng fractions. Then, sa next example naman natin is mamimili tayo kung ano ba yung mas appropriate na method sa pagsasolve ng multiplication. So, sa example number 2, kung mapapansin nyo,
yung mga numbers sa numerator and the denominator ay puro prime numbers. So, meaning, hindi tayo makakapag-factor. So, kung ganito yung case, yung 3 is prime number, 5 prime number, 2 and 7 are prime numbers. So, hindi natin magagamit yung pagpa-factor or yung cancellation method. So, dito, ang gagamitin na lang natin is yung first method, which is multiply the numerator to numerator and denominator to another denominator. So, pag minultiply natin to, we have 3 times 2, we have 6. Then, 5 times 7, we have 35. So, kung mapapansin nyo, yung ating fraction is nasa simplest form na. So, ito na yung ating final answer. So, now, let's have example number 3. So, here class, kung mapapansin nyo, yung mga numbers na number 3 is medyo matataas yung mga value sa numerator and the denominator. So, dito, kung i-apply natin yung numerator to numerator and yung multiply ng denominator to denominator, tataas yung ating mga numbers. So, pag nangyari yun, maaaring magkaroon tayo ng problema sa pagsisimplify ng ating fractions. So, para dito, sa akin, mas appropriate dito yung method number 2, which is the cancellation method. So, ang gagawin nyo, instead na i-multiply natin yung numerators, ang gagawin natin is i-factor natin yung mga numbers sa numerator and the denominator. So, dito, we have 24. So, alam naman natin, yung 24 is the same lang siya ng 4 times 6. Then, yung 18 naman, is the same lang siya ni 3 times 6. Next, si 12 naman is pwede natin siyang i-factor to 3 times 4. And si 20 naman is pwede siyang i-factor to 4 times 5. Then, mapapansin nyo dito, na meron tayong mga common numbers sa numerator and sa denominator. So, sa pagkakataon na to, pwede na nating i-apply yung cancellation method. So, dito, pwede nating i-cancel si 4 at saka si 4. Then, si 6 kay 6. Then, si 3 naman para kay 3. Then, kung mapapansin nyo, nang naiwan na lang na number sa taas is 4. And sa denominator naman is 5. So, ang final answer natin is magiging 4 over 5. Ayan. So, diyan nagtatapos ang ating video. Kung meron kayong katanungan, pakisulat na lang sa ating comment section sa baba. At kung nagustuhan nyo naman ang ating video, please don't forget to like the video and mag-subscribe na rin to my channel. So, thank you!